Si tatay ngayon ang aking photographer. Bihirang mangyari yan. Ayan, sorry, nakalimutan. Bihirang mangyari na si tatay ay photographer mo ba? Di ba? Bigatin tayo. Oo, bigatin. Ngayon naman po sa second half po ng ating programang Serbisyong Bayan, ngayong Webes, syempre po usaping legal. Meron po tayo ngayon, dati last week nasa Zoom lang po siya, via Zoom. Ngayon nandito na po siya, ang bago pong miyembro ng Serbisyong Bayan na family. Walang iba kundi si Attorney Francisco Jojo Flamiano Jr. Ang hahaba ng pangalan. Magandang gabi po. Ayan. Magandang gabi po, Lady Ai. Aha. Magandang gabi, ma'am. Salamat po. Salamat po ulit sa pag-invite at thank you for welcoming me as the new member po of the family. Oo, kasi alam mo, attorney, ang dami naming nakakasalamuha, ang dami naming nakakausap sa barangay level na ang usapan talaga, ang mga tanong nila, ang problema nila, usapan ng hindi na ako inuuwian ng aking asawa, yung aking mga anak hindi na nabibigyan ng sustento, di ba? Ayan, at marami pang iba. Pero syempre po ng mga kaibigan, hindi po tayo limitado sa mga usaping pampamilya. Pwede rin po kayong lumapit ng ibang bagay kung meron po kayong kailangan na legal opinion. Ayan, tutulungan po tayo dito sa atin ni Attorney Flamiano, okay? Okay, nakakatuwa kasi nung nakaraan, doon lang natin siya nakikita. Ngayon ay in person na talaga. Yes, so ito hindi na natin papatagalin, Attorney, ang tanong ito sa mga nakikinig po, sa mga nanonood dyan, pwede kayong magkomento po. Ito yung tanong natin. Kung kayo ba ay hawak ninyo yung sweldo ng inyong mga asawa, di ba? Tuwing araw ng sweldo, ikaw ba, Tess, di ba? Ito yung tanong natin. Yan yung hanging question natin. Sagutin ninyo ng totoo. Sagutin ninyo to ng totoo. Ibinibigay nyo ba ang inyong ATM o yung sweldo kung hindi kayo naka-ATM sa inyong asawa dahil mahal nyo siya? Or dahil napipilitan lang kayo para wala na kayong gulo? Ikaw ba, engineer? Aba, oo to, binibigay niya. Yan. Malaman natin, sumagot po kayo magkomento kayo at makisali sa amin pong talakayan. Yan po isa pamagitan ng pagkomento sa amin po mga Facebook page at saka sa YouTube ng Quezon City Anti-Crime Advocates, DZME 1530, Laban TNVS, ng Philippine Drug Enforcement Group. Ayan, yung iba dumidiretso sa ating mga personal accounts sa amin ni Tess. Pwede rin po. Sige, sagutin na ninyo ang tanong. Ang sweldo ba ninyo, yung mga lalaki to yung mga lalaki to. Yung lalaki yung tinatanong natin. Oo, dito. hindi babae. Sagutin ninyo mga kalalakihan, yung ba sweldo ninyo binibigay ninyo sa inyong misis dahil mahal nyo siya o dahil para wala lang gulo? Dahil ang pag-uusapan natin ngayon, ay ano ba ang pagdating sa mag-asawa, ano ba ang karapatan ng lalaki at ng babae sa kinikita ni lalaki? Kasi 'di ba sabi, kahit sa kasal, attorney, ibibigay yung anong tawag doon? Aras, 'di ba? Ibibigay ang sa akin ay sa'yo. Sabi ni lalaki. Pero may sagot daw si babae. Ito joke na lang. Pero ang akin ay akin lang. 'Di ba totoo? Ang babae hindi siya obligado magbigay ng sweldo niya sa lalaki, pero ang lalaki obligado talaga na ibigay ang sweldo niya. Ito ba'y naaayon sa batas o ito ba'y naging kultura na lang natin? Magandang katanungan po, Lady Ai. Yung sa family code po, yan po yung pangunahing batayan natin ng mga obligasyon, karapatan ng bawat mag-asawa o ng mag-partner, Sinasabi po sa family code na ang bawat isa po ay kailangan magbigay ng mutual love, help and support. Mutual. Ibig sabihin po niyan, tama love. po. Mutual love, help, support. So kasama po dyan yung pagtutulungan sa issue ng pera. So in other words po, hindi po sinasabi sa family code natin na kailangan po ay isa lamang ang magbigay. Specifically po, hindi po sinasabi dyan na tanging ang lalaki lang po ang kailangan magbigay. Wala, hindi indicated. At hindi rin naman po sinasabi na tanging ang babae lamang po ang magbibigay. Ito po, the provision po provides for a general term, mutual help and support. Ibig sabihin po niyan, kung sino man po ang may kakayahan, kung pareho man po silang may kakayahan, magtulungan po. Ngayon, kung isa lang po
ang may kakayahan, lalo na sa issue po ng pinansya, Aha. nararapat po na tulungan po niya. Bigyan po ng suporta yung isa. Ngayon, tama yung sinasabi niyo, Lady Ay, na more of culture po natin yan. Nasa kultura kultura po lang. natin yan. Dahil, yun nga po, sa family code po, hindi naman po nakasaad doon na 3/4 ang kailangang ibigay or buo. 100% pa nga eh. Ayan, Oo. 100%. Yan. Conservative, very conservative pala yung nabigay ko. Opo. So, 100% kailangan ibigay ng lalaki, ng mister, no, sa kanyang misis. Wala akong sinasabi naman ganon. Pero dahil po sa kultura natin na traditionally po, syempre po, ang mga kalalakihan po ang kailangan maghanap buhay. So, sila po ang nakatoka. In other words, sa paghahanap buhay. At generally naman po, o lalo na po, noong mga panahon ng ating mga magulang, lolo't lola, ang mga misis naman po ay nakatoka sa pag-aalaga po ng mga anak. Sa bahay lang siya. Sa bahay Sa lamang. bahay. Sa pag-aasikaso. Dahil sabi nga ho, being a homekeeper is actually a career in itself. Yes. In fact, Walang sweldo. Napakahirap. palagay ko mas mahirap yun actually sa isang karera, di ba, Miss Tess? So, yun, ganun yung naging division of labor natin or distinction. Nung unang panahon. Pero ngayon, alam naman natin, syempre, dahil nagbabago ang panahon, yung pangangailangan natin, dumarami rin. So, nagkaroon na ng blur, no? O nagkaroon ng hindi na nagiging malinaw yung distinction na dapat babae o lalaki ang maghanap buhay, mister, at ang kailangan nasa bahay lang ay yung kababaihan. May tinatawag na nga tayong house husbands ngayon. Yes. Yes. Tama kayo. Minsan baliktad na eh. Baliktad. Babae na yun, trabaho. Marami kaming mga kaso na napipilitang mag-abroad yung mga misis, asawang babae dahil batugan yung mga asawa nilang lalaki. Okay. At kailangan nilang silang gumawa ng paraan. They need to step up to the plate, kumbaga, dahil walang kakayahan, walang direksyon sa buhay yung kanilang mister, kaya kailangan na nilang gawin yon. Ayun. So ganun na ang nangyayari ngayon. In fact, dahil nga rin syempre sa hirap nga ng buhay, sabi nga nila, hindi na sa maraming pagkakataon hindi sapat yung kinikita, yung income Sa dami ng ng mister. pangangailangan. So, ibig sabihin, attorney, itong pagbibigay ni Mister ng kanyang sweldo na buo kay Mrs. is a culture thing, more sa culture thing, na kaya lang ngayon hindi na siya applicable. Kasi ngayon, ang babae at lalaki, parehas na silang income earners, di ba? Minsan sabi mo nga, more on si babae yung kumikita. Opo. So, kasi ito, lagi itong nagiging basehan ng usaping legal between mag-asawa. Kunyari, nagkahiwalay, attorney. Ito, hihingi ngayon ng sustento, di ba? Ilang porsyento ba? Kasi meron akong isang kaso na alam na talagang hinaras siya nung misis niya before sa kumpanya at hinihingi lahat ng payslip niya. Nagkataon, doon sa pinanggalingan ko, meron kaming minsan multiple payslips. Depende sa dami ng hawak mong proyekto o programa. So, lahat yon hinihingi ni Mrs. Yun, talagang humingi siya ng tulong sa akin at nagpahanap siya ng isang lawyer para matulungan siya kasi hindi na siya makapagtrabaho ng maayos. Ito po ba karapatan ni Mrs. na hingin lahat ng payslip? Kahit sabihin mong hiwalay sila, yun nga lang, hindi pa legal, para sa mga anak o ilang porsyento lang ba ng kanyang kinikita ang dapat mapunta kay Mrs. Kay Mrs. Lalo hiwalay na sila. Madugtungan ko lang yun, no, attorney, kasi katulad na, no, hiwalay. Tapos nagde-demand si Mrs. na kailangan lahat ng sweldo sa akin. Yes, Pero, dahil meron silang di ba dalawang anak. Meron din tungkulin, hindi lang naman yun sa anak may tungkulin din si Mrs. na mag-asikaso ng kanyang asawa. Paano kung hiwalay na sila? Opo. Magkano, ilan porsyento po ba? O sa diretsong tanong, magkano? Wala pong absolute terms, no? Or walang absolute amount na sinasabi po ang mga batas natin, lalo sa family code, no? Bakit po? Dahil, in fact, wala nga pong specific formula na sinasabi. Hindi po katulad yan sa physics or sa chemistry wala na siyang, meron pong mga sinusundan tayong batayan ng mga formula. Sa issue po ng financial support, sa asawa, spousal support, at sa mga anak, financial support or child support, wala pong specific na formula or certain percentage. Ang tangi pong tinitignan o ang formula, kung masasabi po nating formula or factor po, siguro po mas matatawag po natin na factor yan, na titignan po
let's say, sa ganyang usapin, lalo na kung umabot po ito sa korte, yung unang-una po, pangangailangan. Okay. Magkano o ano ang pangangailangan ng asawa at mga anak? So, pangangailangan po yan sa halimbawa, Pag-aaral. magkano ang kailangan sa budget sa pag-aaral, sa budget sa pang-araw-araw na pamumuhay, kung sila ay nagre-renta, kung sila ay may iba pang binabayaran, for example, nag-amortize sila ng loan. So, ito po kinukonsider lahat. Ngayon, tinitingnan naman ho, kumbaga, that's the expenses on the one hand, and on the other hand, titignan naman, magkano ba ang kinikita Ni Mister. ni Mister? Kumbaga, doon po babalansehin. Kasi alam nyo, sa maraming pagkakataon, mas malaki yung gastos kaysa kinikita. Oo, totoo So, yan. hindi Sana naman... lalo ngayon. At so hindi naman ho ibig sabihin na, for example, kung ang gastos, palagay na natin, i-simplify na lang po natin dahil hindi rin po ako magaling sa math. Kaya ho Opo. siguro naglo rin ako. Okay. Kung 10,000 pesos po yung Kinikita. yung kinikita, pero ang gastos po yung maabot ng 12,000 pesos. O, di abonado pa. Abonado pa po, and yet hindi rin po na pwedeng sabihin ng misis na okay, dahil 10,000 lang ang kita mo, sobra pa yung gastos natin, amin na yung 10,000 pesos mo, Aha. bigay mo sa akin lahat yan. Okay. Siyempre po, kailangan din po ng mister o kahit na po siya ay hiwalay sa situation nga ng sinasabi niyo mistress, kailangan din naman na kumain yung mister. Oo. Kailangan ding Mamasahe. mamasahe. Oo. At ang masama kung magre-renta rin dahil Nakahiwalay. nakahiwalay. Nakahiwalay siya. May sarili rin siyang gastos. Tama po. So in other words po, yan, all of these factors po will have to be considered. So Yes. hindi po talaga pwedeng sabihin natin o i-demand po, let's say ng isang asawa, na lahat ng kita mo o lahat ng laman ng ATM mo kailangan mapunta sa akin o doon sa kanyang misis dahil kailangan rin pong mabuhay. In other words, so the law would always strike at a balance. Yun. Depende pa rin. So, para oo. So, hindi ibig sabihin na ikaw ang lalaki at kayo nagkahiwalay at yan, ikaw ay may 2 anak ka dun sa dati mong asawa o sa nahiwalay mong asawa. So, hindi ibig sabihin yung kita niya, kukunin niya lahat. Okay. So, kapag ka ganito, attorney, ano ang laban ni Mister? I mean, anong gagawin niya? Lalapit ba siya sa korte? Ang gastos naman nun. O, di ba? Pero ito, pwede mo ba sabihin na ito ay form ng pag-aabuso? Well, pwede yung nating sabihin yan. In fact, yan nga yung isa kong sinasabi na negatibong aspeto ng pagkakaroon ng maraming batas o ng mga batas. Though, very in a sense po liberating and at the same time para po maipantay din ang sitwasyon kaya ho nagkaroon ng mga landmark legislations katulad po ng Anti-Violence Against Women Law. Kaya lang alam niyo naman po sa kahit ano pong usapin lagi pong may posibilidad ng pang-aabuso. Oo. So unfortunately may mga mangilan-ngilan lang naman po no may mga mangilan-ngilan lang po na siguro masabi natin po kababaihan na nagagamit po yung batas o naaabuso yung batas. Oo. At katulad ng example mo Lady ay na nauuwi na sa pang-blackmail. So ito considered na blackmail. Posible yan. Ngayon, ang tanong nyo, ano yung pwedeng gawin ng Gawin ni kalalakihan Mister, oo. ni Mister Kasi tungkol katulad, dyan? ito attorney itong kaso na sinasabi ko, ay talagang, ang laking tao nito, ang laking lalaki, pero talaga nakita ko siya, umiiyak siya. Kasi hinaharas siya sa kumpanya, nung misis niya, Oo. tapos lahat ng kanyang payslips kinukuha, tumatawag sa finance department at sa personnel department. Ano ang kanyang pwedeng gawin? Ang unang remedy o pwede niyong gawin diyan ay kausapin yung HR department nila ng kumpanya no at ipaliwanag yung posisyon niya. Dahil although alam naman po ng mga HR officers yan yung sa ganyang sitwasyon na hindi nga po pwedeng kunin lahat pero kailangan pong ipaliwanag yan na itong sitwasyon niya na as much as he would like to give in to the demand, kung hindi man po talaga kaya, kailangan niya rin pong mabuhay. So yan Yes. po yung unang option. Pangalawa pong option, sa barangay po. Dahil tulad nga po ng sabi ko nung nakaraling ko, as much as possible po dito sa atin sa Pilipinas, dapat ihuli po nating option ang korte.
Aha. Dahil alam niyo naman po, pag pumunta na po tayo sa usapin ng korte, medyo may gastos na po yan. Magastos yan. Opo. So, Pag angat mo pala ng telepono, attorney, pag tumawag ako sa'yo, pumapatak yun, di ba? hindi naman po. Di ba ganun? May Mabait kilala si ko abogadong ganun. Mabait si attorney talaga. Oo. Kakaiba. So, yun po lalo na po kung actually kahit hindi naman po sila na nakabilang sa isang barangay, kahit naman po magkaibang barangay sila, Yes. basta po sila po ay nasa isang syudad o isang municipality, pwede pong mamagitan sa kanila. In other words po, sa ganito naman pong issue, hindi lang naman po ang kababaihan ang meron pong karapatan na magreklamo. Oo. Siyempre po, bilang mamamayan, ang mister naman po, kung sa tingin po niya, nadedehado siya, o may gusto po siyang idulog sa kinauukulan, may pagkakataon naman po at may karapatan din. So, ang barangay po pwede pong mamagitan dyan. Okay. Mas Okay. matutid pa doon. Sa barangay kasi. Opo, ito may sagot si Loyola Febrero Bartolome. Sabi niya, nung nabubuhay pa ang mister ko, binibigay po lahat ang sahod sa akin. Kusa po yun. Walang pilitan. At kahit magkano naman ibigay niya, di naman ako nagrereklamo. Ayan, oo naman, di ba? Pero, yun nga, ang pinag-uusapan kasi dito, ang pinag-uusapan po natin dito, kung ano ba talaga ang karapatan ni Mister at ni Mrs. din pagdating sa usapin po ng pera, yung kinikita nila mag-asawa. Okay, pero bago yan, putulin muna natin. Meron na nandito na yung humihingi sa atin na attorney ng inyong opinion legal. Opo, nasa linya po si Ma'am Ruth Rosaro from Quezon City. Magandang hapon, ma'am. Ma'am Ruth? Magandang hapon po. Yes po. Ma'am, nasa atin pong himpilan ngayon si Attorney Flamiano. Ngayon, dito, attorney, ito, medyo background ko lang, Sabi niya, hiwalay na sila ng kanyang live-in partner at may mga anak sila. So, live-in sila. Linawin natin sa kanya to. Hindi nakakapagbigay ng sustento ang dati niyang ka-live-in dahil wala itong trabaho. Dumudulog po si Ruth, idinulog ni Ma'am Ruth ang kanyang problema sa barangay, pinag-usap sila at in-advise siya na iakyat ang usapin sa Social Services Development Department ng Quezon City. SSDD. Oo, SSDD. Pinag-usap ulit sila doon pero walang pinal na napagkasunduan. Ang gusto po ni Ma'am Ruth na mangyari ay ibenta ang bahay na kanilang ipinundar nung sila ay nagsasama pa para makuha niya ang perang kanyang ginastos sa pagbili ng bahay. Ma'am Ruth, eto na ngayon nasa harap na natin si Attorney Flamiano. Pwede ka na makipag-usap sa kanya. Yes po. Magandang hapon, attorney. Magandang gabi po, ma'am. Ma'am, Magandang gabi po. para po masagot ko ng tama yung dinudulog niyo po sa akin, pwede po bang magtanong lang po ng ilang detalye para po makumpleto po natin yung yung ating pong sitwasyon o yung facts po natin. Yes po, ate. Matanong ko lang po, ilang taon po kayong nagsama ng ka-live-in partner po ninyo bago po kayo naghiwalay? Simula po 2009 po. Hanggang last year. Okay po. So, more than 10 years, no? Kayo nagsama. Hindi naman usan nangihimasok, pero kailangan ko lang pong itanong. Meron po bang kayo po ba ay kasal sa iba dati o single po kayo pareho nung kayo po yung nagsama? Opo, single po kami pareho. Single po kayo pareho at yun nga lang po hindi po kayo nagkaroon ng pagkakataon na ikasal, tama po ba, ma'am? Opo, ate. Okay. Tinatanong ko po yan, ma'am, kasi importante po kasi yung ganyan pong distinction o yung ganyan pong facts. Dahil kahit sabihin po natin na kayo po ay live-in o nag-live-in o wala hong benepisyo ng kasal, dahil kayo po ay 10 taon na nagsama bilang live-in partner, kayo po ay ituturing na ng batas bilang napapasok sa common law marriage. So para na silang mag-asawa talaga. Sila po ay sa ilalim po ng batas ay i-consider na natin na mag-asawa. Aha. Ngunit wala nga lang pong formal na basbas ng marriage. Okay. Pero dahil sila po ay 10 taon nang naging magka-live-in Magkasama sa isang at bubong. wala po
at sila naman po ay parehong may kakayahan or meron po silang legal capacity na sila ay ikasal, ngunit hindi lamang po nila kumbaga na-elevate sa ganung level, so ituturing po yun dahil alam naman po natin, may mga ibang live-in relationship po na hindi wala pong legal capacity yung isa dahil yung isa po hiwalay sa asawa. May asawa po na hiwalay lamang, physically separated. Pero in the case po ni Ma'am Ruth, matatawag po natin, sila po yung pumapasok sa common law marriage. Ngayon, siguro po may tatanong, bakit ano naman attorney kung common law marriage yan? Ano naman ang mapapala o kahalagahan? Mahalaga po yan, ma'am. Kasi bilang kayo ay tinuturing na asawa, ang properties po ninyo ay considered na absolute. O ibig sabihin po, kayo po, lahat man po ng naipundar ninyo, at yun nga pong isang issue rito ay yung tungkol sa bahay, lahat po ng naipundar po ninyo ay considered na sa inyong dalawang mag-asawa o mag-live-in partner. In other words po, at the very least, ang share po nyo dyan ay 50-50. So 50% po ng pagmamay-ari ng bahay ninyo ay sa inyo. Kahit na sabihin po natin na ang nag-contribute o ang pinanggalingan naman po ng pinambili, pinagpagawa ay yung kita, for example, lamang ng Mr. Ru ninyo. Kasi may distinction, may pagkakaiba, Mistress, Lady I. Kapag hindi kasi sila considered na common law, kailangan patunayan ng bawat isa yung actual contribution nila sa property. Yes. Mula sa pako, ganon? Yes. OMG. Yun yung problema doon sa so, mga... yun ang problema ni Ma'am Ruth. Pag binenta niya to, kailangan pwedeng umapila si lalaki na hindi, mas malaki yung... Actually, sa case ni Ma'am Ruth, may presumption na 50% agad at the very least ang share niya dahil common law marriage sila eh. Okay. Wala silang yung ang kaibahan doon sa mga nag-live-in na hindi pwede magpakasal dahil may sabit yung isa. Ibig sabihin married yung isa or physically separated or physically separated lang. Pero sa case ni Ma'am Ruth, maganda yung sitwasyon niya dito dahil common law marriage yung pinasok nila. She is actually considered as a common law wife. Okay. Na 50% agad ang makukuha. Ngayon, tama po ba Ma'am Ruth? Ang tanong po ninyo pwede po ba na ibenta ninyo ang pinundar ninyong bahay para may makuha yung panggastos. Makuha yung portion. Yes po. Kasi ano daw dito, attorney, naiakyat na sa SSDD, pinag-usap ulit sila pero walang pinal na pagkasunduan. So after SSDD, anong gagawin ni Ma'am Ruth? Bali po, after po doon, attorney, sinadjust po sa SSDD na mag-ano na po kami sa PAW. Bali natuloy po kami ngayon sa PAW. Tapos nakakuha po ako doon ng attorney. Nagkaroon po kami ng unang usapan po. Sa usapan po yun nga po, hiningi ko yung sustento po, tsaka po yung share ko nga po dun sa bahay, tsaka yung mga gamit. Ngayon po, ang nangyari, ang sagot po ng lalaki, sa ngayon wala po siyang masusustento kasi wala po siyang trabaho. Opo. Bali yung lalaki po kasi, galing po siya sa ibang bansa. Ngayon po, nung February po, last year, nag-decide po siya na mag-resign. Tapos, pero January pa po hindi na po siya nagpapadala sa amin. Ngayon may trabaho din po kasi ako kaya inano ko na po siya na okay lang po kahit hindi siya magpadala. Ngayon ng February bigla lang po siya nag-decide na mag-resign. Hindi po siya kagad nakauwi kasi hindi po nabigyan ng ticket. Ngayon pagka-March po nag-lockdown, hindi na po talaga natuloy yung uwi niya at di na po natuloy yung pagpapadala niya kasi nga wala din siyang trabaho doon. Okay. Una po, Ma'am Ruth, unfortunately po, hindi po talaga natin mapipilit na siya kasi po ay magbigay ng financial support sa inyo dahil wala po siyang hanap buhay. Kailangan lang po ma-confirm. Yun po ba'y na-confirm ninyo mula po sa, let's say, employer po niya? O
kung kayo po ay may mga kaibigan na kasama niya sa trabaho, kailangan lang po ma-confirm kung siya po talaga ay walang hanap buhay. Kasi alam niyo po, may Mga maraming tinatago pagkakataon, lang. excuse po yan na Kunyari lang walang trabaho pero in fact may trabaho naman. So, kailangan lang po i-confirm. Dahil tandaan nyo po, basta't merong source of income ang asawa ninyo, meron kayong karapatan bilang common law wife, kahit na sabihin natin na kayo hiwalay na ngayon, meron kayong karapatan na kumuha o manghingi ng financial support. May Ngayon, dalawang anak eh. lalo't may dalawa kayong anak. Ngayon, kung wala ho talagang hanap buhay, yun po ang mahirap. Hindi po natin talaga siya mapipilit. Kahit po ang korte ay hindi po siya mapipilit kung wala po talaga siyang source Pero of may income. tanong ako dyan, attorney, paano siya nabubuhay sa ibang bansa kung wala siyang income? Good question, lady. Diba? Good question. Tama, mas mahirap manirahan doon dahil mas magastos. Nang wala kang income. Tama yun. So, siguro po, ma'am, imbestigahan nyo lang po, ano? Ang suggestion po namin, maimbestigahan po siya. May mga paraan naman po, ano? Isa pong paraan dyan, kung siya po'y nasa abroad ngayon, pwede po kayong lumapit sa OWA. Para po sa issue ng benepisyo, pwede rin po kayong lumapit sa POEA, Philippine Overseas Employment Administration. Ano po yun, ma'am? Bali, attorney, nakauwi na po kasi siya itong August po last year. Aha. Nakauwi na. So, nandito na po siya sa Pilipinas. Opo, nandito na po siya sa Pinas. Tapos doon na po kami last year nag-decide na maghiwalay po kasi yun nga po, marami na rin po kasi kaming hindi na Issues. pagkakaintindihan po. Kumpirmado po ba, ma'am? Na-confirm ninyo na wala po talaga siyang hanap buhay sa ngayon? Kausap na trabaho niya po doon. Siya lang po. Siya lang ang nawala, ang Siya lang natanggal? ang nagsabi na wala siyang trabaho. So, siya lang ang nagsabi. So, ibig sabihin may trabaho pa rin siya. Pero nag-resign na po siya nung Nag-resign. siguro po. Posible ba Nag-resign po siya nung February last year. last year? Last year Oo. pa. So, ngayon, asaan siya? Anong kinabubuhay niya? Wala din. Andun po siya wala po. Wala rin nga pala. Okay. So, attorney, paano to? Anong gagawin ni Ma'am Ruth? Kasi ang gusto na lang niya talaga, hindi na rin niya gusto makipagbalikan. Tama ako na, Ma'am Ruth. Ayaw mo na makipagbalikan, habol mo na lang talaga kunin yung property para sa mga anak niya. Ngayon, ang tanong ko, after ba nito, dagdag ko lang, attorney, kung nabenta ang property, ibig sabihin, hindi na siya hihingi ng sustento, that's it? Or, actually, yung share niya, kasi share yun, iba yun sa sustento. Iba yon, Lady Ay, no? Even assuming, no, na magkaroon sila ng pagkakasundo. Kasi ang pinakamadaling paraan dyan para maibenta yung property, kung magkasundo sila. So, hindi niya to pwedeng ibenta ng siya lang. Kanino ba nakapangalan? Mahihirapan, lalo na kung ito ay may titulo at nakapasok sa titulo yung pangalan nila Para mag-asawa. silang mag-asawa. At the very least, kailangan ng marital consent, kung baga, ng Tanungan kanyang natin asawa. kay Ma'am Ruth. Ma'am Ruth, kanino nakapangalan yung property? Bali po kasi ma'am, tinayo namin yun sa lupa po nung mama niya po. Mama niya, naku, mas komplikado. Oo, naku, dami niyang details. Hindi niya nabanggit sa atin before program. dapat. So, yung bahay, nasa property nung kanyang nanay. So, paano to, attorney? Di ba considered na sa lalaki na to? Well, clarify lang natin, Lady Ay. Tama ba, Ma'am Ruth, na ang pagmamay-ari ninyo dito na mag-asawa, yung pinagawa ninyong bahay, pero yung structure, pero yung lote sa mother, sa biyanan, no? Tama ho ba 'yon? Yes po, attorney. Naku. Ayan. Well, kung tutuusin po, no, tama kayo, Lady Ay, no, the accessory follows the principal in a sense, no? Yes, Ibig sabihin yan, mas may malaking halaga noong lote, nung lupa, kaysa sa property. Oh, structure lang siya eh. Pero, Structure lang. assuming po, no, o pagpalagay na natin na willing Si lalaki. ang asawa ninyo at ang biyanan ninyo na ibenta or paupahan at the very least kung anumang pwede na gawin dyan. Magdedepende na yan dun sa agreement nila. Pero
medyo mahirap-hirap po na yan, na nausapin. At Masalimuot talaga. sa totoo lang, hindi rin madaling ibenta yan. Oh, dahil nakatirik siya doon sa Nakatirik bahay nila. sa lupa Sa lupa ng... nila. Yes. Yung kampo nila, oo. Mhm. So, mahirap ibenta yan dahil yung nagmamay-ari ng lupa ay ibang tao. Oo. Okay. Pero kamag-anak. Kamag-anak. Ngayon, sa palagay ko po, ang way around dyan, kung sakali man, siguro kung meron o ba nakatira ngayon dyan sa sinasabi ninyong bahay? Wala po. Wala pong nakatira. Ang isa pong way dyan na Ma'am Ruth na source of income, paupahan. Magkaroon po o isa pong paraan yan kasi mahirap pong ibenta yan dahil nga po sa masalimuot na issue ng ownership. Oo nga. Ang mas madali po diyang gawin ay paupahan. Dahil ang paupahan naman po ay temporary possession or hindi naman po papasok dyan yung issue na kailangan ng pagmamay-ari. So, sa ganung paraan po, yan po ay maaari ninyong pagkasunduan ng inyong strange common law husband at sa agreement na rin siguro o sa pagpayag na rin ng mother-in-law nyo, pero pwede yung gawin yan. At yan sa tingin ko ang mas doable, ika nga. Yun nga, attorney, no? Kasi parang imbis na dalawa lang silang mag-asawa na magde-decide, pumasok pa yung biyenan. Yes, Kasi yes. sa biyenan pala yung Tama. property, no? Oo nga, di ba? Minsan may pilosopa, Lady I, no? Pilosopong sagot, no? Buhatin mo yung bahay mo. Kung yan ay ibebenta mo, Tama. buhatin mo yung bahay. Dahil Tama. mas importante yung kinatatayuan ng bahay. Oo. Tama So, po. hindi naman sa ayaw ka na, Ma'am Ruth, andyan ka pa, opo, ganito. So, masalimuot pala talaga. So, ang Masalimuot. sinasabi dito ni attorney, siguro, once and for all, makipag-usap ka sa dati mong kinakasama, siguro pwede ring isama yung biyenan mo kasi syempre kanya yung lupa, and then makiusap ka, kung ayaw mo makiusap, magkasundo kayo na paupahan yon para meron kayong monthly income Tama. para sa mga anak ninyo. Kasi sa ngayon, yun lang ang magagawa mo unless pumayag sila na ibenta yung bahay, pero I doubt it na ibibenta yan sa ibang tao. Malamang sa kanila din, di ba? Oh, tama. Kasi pwede. kanila yung lupa. Kanila yung lupa. So, yun po. Ngayon, ang susunod mong problema ngayon, kasi magkano lang to, kung structure lang, probinsya pa, so malamang ang susunod mo pa rin, andun pa rin ang problema mo, dapat ba kayong makakuha ng sustento? Yun lang, yung sustento. Attorney, Yun ang tama laban ba niya. ako? Tama. Oh. Tama po, no? Kumbaga, isa lang sa mga posibleng creative solutions yung pagpapaupa. Yes. So, Pero alam naman po natin, syempre, ang issue po ng financial support, ano ho yan eh? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Syempre, dahil hindi naman... hanggat wala sa legal age ang bata. Tama, unang-una, hindi naman natin pwedeng pakiusapan ang mga anak na, anak, huwag ka munang kumain ngayon. Huwag ka muna mag-aral. Huwag ka munang mag-aral ngayon. Huwag ka munang uminom ng mga kailangan mong mga vitamins o ibang gamot. So, hindi naman pwede. So, ongoing concern yan. So, syempre, sa araw-araw na takbo ng pamumuhay, kailangan na magkaroon ng source of income or support. So, ang mangyayari po dyan, ma'am, the moment po na magkaroon ng income, ang inyong dating kinakasama, automatic po yan. Mangangailangan uli siya o pwede siyang i-require na muli na magbigay sa inyo ng financial support. Pero sa ngayon po, kung confirm nga po na wala po talaga siyang source of income, wala po talaga tayong magagawa dyan. So, kailangan, Ma'am Ruth, pabantayan mo yung bahay niya para pagka nagtrabaho, hindi makalusot sa'yo. Kasi meron din akong alam na tinatago, na may hanap buhay na sila. Tama. Diba? Para makaligtas sa sustento. So, kailangan ba niya ng abogado o hindi na? Muna. Hindi pa naman na Lady I, no. Sabi ko nga, yung ganyan namang legal na usapin, last option na 'yan. Ngayon, Okay. ang alam ko, lumapit na yata Sa rin PAW. sila sa PAW, 'di ba? Opo. So maaari 'yon dahil ang PAW naman ay tumutulong sa mga problema ng mga less privileged nating mga kababayan. So, yun ang pwedeng sangguni. Kaya lang, yun nga, tulad ng sabi mo ko, na eh. Oo. kung wala talagang source, wala tayong magagawa. Ngayon, pag na-confirm ninyo, Ma'am Ruth, na meron ng source of income ang asawa ninyo, and when I say source of income, hindi ho kailangan na merong formal na
pang-iempleyo o hanap buhay na kailangan nakasuot ng formal at papasok. Sabi nga niya, OFW. O OFW. Hindi alimbawa, siya ay naisipang magnegosyo. Magtinda halimbawa sa harap ng bahay niya. Opo. O kaya naman pumasok po ng mga buy and sell. Yan po ay source of income. So kapag siya po ay kumita sa ganyang mga financial endeavors, kumbaga, pwede na po siyang i-require na magbigay. Ayun. Kailangan lang po ninyong patunayan na meron po siyang source of income at in a sense po meron ding regularity. Na hindi Regular, po oo. na hindi isang beses lamang. Tama. So, ang importante po diyan, ma-monitor po ninyo ng mabuti. Mag-imbestiga na. So, Mag-spy Ma'am na. Ruth, ganito. Tingnan mo muna, alamin mo kung talaga bang wala siyang kinikita. Tapos, pangalawa, try mo makipag-usap sa kanila patungkol sa bahay. Siguro, pagka naano mo na yung mga tanong na yan, at yung dapat mong gawin on your end, from your end, then balik ka sa amin para kung may iba pang nga pwedeng i-guide tayo sa iyo para ma-resolve yung problema mo para sa mga anak mo. Okay? Idagdag ko lang, Lady Sige Ay, po, opo. importante lang, para maproteksyonan din ni Ma'am Ruth yung karapatan nila ng mga bata, kapag halimbawa po ay pumayag ang inyong dating asawa at ang kanyang mother na paupahan ng ang sinasabi ninyo na bahay at halimbawa ang magiging setup ay kayo ang kukuha ng renta para matustusan yung bata, pangangailangan ng mga anak ninyo. Pinakamaganda po sa ganyang usapan na yan po ay mailagay sa dokumento. It must be reduced into writing. So ano yan, attorney? Gagawin nila yung usapan sa harap ng barangay, ng SSDD o ng abogado? Maaari po. Maaari pong sa barangay yan, maaari pong sa harap ng abogado. In fact, willing po naman tayong tumulong sa kanila dyan. Okay. Yan po ay maaari pong sa paraang compromise agreement or memorandum of agreement o sa simpleng kasunduan. Yun. Ang importante lang, Ma'am Ruth, ma-lock in ninyo. Kumbaga, makasiguro kayo na tutupad sila at hindi nila made-deny yung kanilang, in other words, walang deniability. Dahil nakasulat. It was reduced in black and white. May documentation kayo doon para kung may mga paglabag man, pwede ninyong patunayan yung karapatan ninyo. Ayun. Ma'am Ruth, naintindihan mo si attorney? Yes, ma'am. Opo. Sige. So, yun po yung gagawin mo ha. So, itry mo yung options na pinakita namin sa'yo ni attorney, yung mga sinabi niya. And then, keep in touch para at least alam din namin para magabayan ka. Okay po, ma'am. Salamat. Ayan, salamat. Sana natulungan ka namin kahit papano, Ma'am Ruth. Opo. Salamat po, attorney. Salamat po. Salamat po. Wala pong anuman. Okay. Ayan, napakaganda ng ating usapan. Time check muna tayo. Ang oras ngayon, 6:47 na po ng gabi. Hatid po yan sa atin ng 5 Jewels Construction. Broadcasting live sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alib, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Negosyo ba ang pangarap mo? Ito na ang sagot. Serbisyong Bayan Pangkabuhayan. Programang hatid ay swerte at saya. Serbisyong Bayan Pangkabuhayan. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Tumutulong, maaasahan, walang pinipili, tuloy-tuloy na serbisyo.
para sa kapwa Pilipino. Serbisyong Bayan ni Tatay Rani. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa DZME 1530. Pagtulong na totoo, serbisyong may puso para sa Pilipino. Okay, ayan. Tuloy-tuloy po tayo. Last 15 minutes dito po sa programang Serbisyong Bayan with Tatay Rani, usaping legal. Katuwa yung aming mga kwentuhan off-air, pero hindi muna natin yan isi-share. Next time siguro. 'Di ba? Ito, attorney, so yun po yung kaso ni, problema ni Ma'am Ruth Rosaro. Ma'am Ruth, alam ko nakikinig ka pa. Sana natulungan ka namin. At yun nga, keep in touch para magabayan ka ni attorney. Ito po, may mga komento na sa atin pong tanong kanina. Yung ba sahod ni Mister, hawak ninyo dahil mahal kayo ng asawa nyo o dahil napipilitan lang kayo para walang gulo? Ito, sabi niya, ako din po ang umahawak ng buong sahod ng asawa ko. Depende po sa mag-asawa. Sabi yan ni Roda Canyon Muyong. Sabi naman dito ni Luan Makabani, ang totoo po, masakit po sa ulo kung ang sahod ay kulang. Lahat ng kulang, masakit sa ulo. Sabi naman dito ni Jenny Rose Viray, yes po, pantay po sana if ever may work ang isa't isa. Oo. Dito, ang asawa ko po, binibigay niya lahat sa akin kasi daw ako naman daw po ang nasa bahay at alam ang pinagkakagastusan. Pero sa ngayon po, ako po ang may trabaho at ang asawa ko ay wala po. Kailangan lang po mag-give and take para sa mga anak, sabi ni Nelia Asis. Ito, sabi naman ni Jibet Escote Recaro, ang ganda po ng topic ninyo, madami pong mapupulot na aral. Salamat naman. And pa-shout out sa Felipe family. Tess, sa'yo, meron ka ba dyan? Opo, meron dito. Sabi ni Ate Loida Mariano, yung ating suki, ano? Sabi niya, ang galing-galing naman ng mga paliwanag ni attorney. Alam niyo po, hindi lang kayo nagagalingan, pati kami mismo dito, humahanga sa paliwanag. At ito naman po mula kay Miss Hamor, Jen. Sabi niya, karagdagang kaalaman po yan para sa mga nag-live-in. Kapag nasa 10 years, pasok na pala yun sa common law. Yan. Linawin natin yun, Tess. Ang Yes, sabi ni attorney Ipaliwanag si off-air. attorney dyan. Oo. Linawin natin, baka na-excite sila lahat, Kanya, attorney kanya. Tama po. Oo. Ang common law wife or common law couple sila. Yun pong parehas kayong single and then nagsama kayo 5 years. At least 5 At years. least 5 years. Tandaan niyo ha, parehas At least kayong 5 single. Sa ilalim ng batas, considered na kayo na mag-asawa. Although walang basbas ng kasal. Pero, kung kahit na 30 years kayong magkasama, kung ang isa ay may asawa talaga, hindi nga lang niya pinakikisamahan, kundi ikaw na yung pinakikisamahan niya, hindi pa rin kayo pwedeng ituring na mag-asawa ng batas. So, hindi kayo common law wife and common law husband. O, yan. So, huwag kayo ma-excite. Oo, baka mamali ang inyong Baka mamaya pagkakaintindi. ang dami makipaglaban ng kanilang karapatan. Wala naman po yun. Okay? Ito po, may isa pa, Miss Lady Ai. Sabi ni Shirley Calumpiano, dapat po talaga ang sweldo sa babae kasi kami po yung nasa bahay at kami ang nakakaalam sa pagbabudget, lalo po kung may bisyo ang lalaki. Ayun, iba naman palang usapin yun. Oo, hindi. Ang bisyo kasi tumutukoy. Pwede sa sigarilyo, alak, o baka mahilig ka nga lang sa coke. Yung regular ka lang nagko-coke, bisyo na yun. Oo, di ba po, attorney? O, so yan. Ang dami nating natututunan dito sa programa. Dito, meron pa mga comments. Sabi dito, oops, nahulog. Sabi dito, iba naman. Humihingi sila ng mga tulong. Yung po mga nag-message para po humingi ng ayuda, lahat po ito nababasa po ng amin pong staff sa Serbisyong Bayan at tuloy-tuloy po yan na pinipili para po bukas meron kayong matanggap. So, kung yung mga hindi pa kayo nakakatanggap, ano lang po, tsaga-tsaga, mapipili din kayo ng tatay. Ito po, may isa pa, Lady Ai, Irene Pancho. Yes po, house husband po ang asawa ko. Pero wala naman pong problema, basta nagkakaintindihan po kami. Yan nga yung sinasabi ni attorney kanina. Yan po yung give and take na sinasabi nga po natin na at the end of the day po, yung setup po talaga o yung pagkakaintindihan po ng mag-asawa ang importante. Kasi kasama nga po yan sa sinasabi po natin na mutual love, help, and support. Kung katulad po ng isang listener natin, nasabi nga po niya, sa mahabang sa mahabang panahon po ay siya po ang humawak ng finances nila dahil may hanap buhay yung asawa niya. Pero ngayon nga po ay nawalan po ng hanap buhay yung asawa niya. So siya naman po. So, yun po pumapasok yung give and take. Na, Napakaganda ng ganun. importante lang po yung sense of responsibility na kung
ang isa man ay may kakulangan o merong pinagdadaanan, kailangan masuportahan ng isa. Attorney, may tanong dito. Matagal na po kaming hiwalay. Napalaki ko na po ang mga bata. Nagtatrabaho na sila ngayon. Pero ngayon ko po naiisip, ang dami kong naging hirap. Pwede ko ba siyang singilin? Siguro singilin sa pinagpalaki niya? Meron bang ano yon? Bakit tumatawa sila? Meron bang Alam nyo, that could be a very good question of law po, no? Or very novel meron question bang ano po yun? yan. Merong, ang tawag doon, parang may period yun, di ba? May Prescriptive or expiration oo. period po. Meron ba yun? Masasabi po natin, pwede ko po siguro sabihin na may natural prescriptive or expiration period kasi po ang lumaki naman panghihingi na yung ng mga support. bata, oo. Kasi ang pagbibigay po ng support, syempre po sa mga bata, mananatili po 'yan ang pagbibigay po ng magulang. Generally po, no? But sabi nga po natin, kadalasan naman po ang naghahanap buhay ay yung tatay. Required po na magbigay ng financial support ang magulang o ang tatay hanggat makatapos ng pag-aaral. So, pag ang mga nakatapos bata. na, wala na. Pag nakatapos na po yan, optional na lamang po, kumbaga. Kung gusto. Kung gusto. Yan, no? In fact, sa atin pong mga Pinoy, importante po sa atin yung pamilya, nuclear family. Sa maraming pagkakataon po, di ba po, sa pagbagong kasal ng mga anak, nakapisan pa. Oo. At maraming beses ang sumusuporta yung mga magulang pa. Oo. Pero, Most of the time. yes, pero optional yon na Miss Tess, Lady I. Kumbaga, hindi sapilitan yon. Hindi niya kailangan gawin. Kasi ang obligasyon lamang ay hanggat makatapos ng pag-aaral. Ngayon, syempre, ang tanong, ano bang klaseng pag-aaral? Kunyari, nag-masteral, nag-doctorate lahat na. Oh. Kailangan pa rin. So hanggat nag-aaral. Kung nag-law school, Oh. at may hanap buhay naman, o law school, o med school, So, pwede or pa. doctoral, pwede pa rin, o kailangan pa rin suportahan ng magulang. Oo. Hanggat sila ay may hanap buhay. Ngayon, Ayun. yung katanungan, nakatapos na no? Nakatapos na. So sabi ko nga, Hindi, parang ang sinasabi niya, attorney, pwede ba singilin? reimbursement, in other words. Reimbursement ang tawag. Hindi nga sabi niya, meron daw expiration. So, kung nakatapos na, that's it. Kasi naman, tanong ko naman, ba't naman hindi ka humabol noon? O, diba? Baka ngayon, maganda na ang buhay ng lalaki. Hindi, tingin ko dahil nakapakinig siya. Okay. Diba? So, yun. So, pero, ulitin natin, linawin natin, maganda yung point ni attorney, no? Pagka nag-aral ulit, kahit tapos na yan ng college, diba? Naisip niya ngayon magdiretso pa ng pag-aaral, that's it, pwede ka humingi ng Pwedeng support. humingi basta't may kakayahan pa. Ayun. Ngayon, yung punto na yun, nga, tama ho yun, parang natural prescriptive period yun kung kailan nakatapos. Ngayon, sabi ko nga po, maganda rin pong usapin yan. Magandang question of law po yan na maaari pong desisyonan in the future po ng Korte Suprema, ng ating pong Korte Ang Suprema. daming ganyan. Yung sitwasyon na hindi agad humingi. For whatever reason, For whatever diba? reason, ay humihingi ng reimbursement na lamang po. Kumbaga, maaaring tinotal niya na lang, o ito, mula nung grade 5 na iniwan mo kami o hindi ka nagbigay ng financial support hanggang sa makatapos ng 4 years na kolehiyo yung mga anak natin, ganito yung ginasta. On the one hand po, no, pwede rin pong sabihin, No? at idahilan nga po na, yung sabi nyo nga, Lady I, na kailangan po gawin natin yung karapatan natin sa tamang panahon. Oo, right at that moment. Opo, kumbaga, we should not be sleeping on our rights. Yun po yung sinasabi. Tapos nung nagising ka pa, ay teka lang. Yan. So Teka yun lang. po yun. So yun po yung maaaring kontra-argumento doon. Oo, kumbaga ang karapatan po hindi pwedeng teka-teka lang. Oo, Tama okay. po. Tama po. Ang dami natin natutunan. May tanong ka pa ba dyan? Hindi, meron kanina nakita. Wait Oo, ayan. So yun po, no, sabi dito, ang ganda po ng topic, madaming napupulot na aral. Ayan kay Jibet Escote Ricario. Napansin niyo po pagka tungkol talaga sa kaso, hindi ko binabanggit yung pangalan para rin po sa inyong proteksyon. Medyo ang inyong Lady I ay sensitibo sa ganyan dahil alam natin na may karapatan din po kayo at ayaw natin na mapahiya din kayo, kaya ganun. Pero kung mga simpleng pagbati, ayan, binabasa natin ang pangalan at simpleng mga tanong. Pero pag personal na yung tanong, iniiwasan nating sabihin kung sino po kayo. Unless sabihin ninyo dito, gusto ninyo magpakilala, pero makikipag-ugnayan na po kayo sa atin po dito sa Himpilan.
Nakakatuwa, no? Attorney, Lady Ay, no? Kasi nagsimula lang tayo sa isang tanong. Yes. Di ba? Yun lang sa, kung nagre-remit, ibinibigay Culture ng buo. thing lang pala. Oo. Kung mahal ka ba o nakukonsumi lang, ayaw mabungangaan ni mister. Pero kasi di ba, ang sinabi ko nga sa akin kasi, ang mister ko ay binibigay sa akin lahat ng pera. Sana no? all. Pero sabi nga, ay dahil mahal niya ako. Ayun. Hindi dahil mabunganga ako kasi meron din naman ako, parang ganito nga eh. Pero hindi katulad ng sinabi ni Lady Ay kanina na ang iyo ay akin, ang akin ay akin. Sa amin kasi, Sa kasal ang ganun. iyo ay akin, ang akin ay sa'yo din. Yun, oo. Yun ang tamang pagsasama. Yeah, Alam po ninyo, no, tama din talaga. Ang pagsasama po ay give and take. I think sa kahit Yes, na anong yes. relasyon, Kahit sa anong relasyon. friendship, or sa kahit nga sasamahan sa trabaho, Yes, yes. lalo na kung kayo ay mag-asawa, tapos may mga anak nang nakataya. Di ba? At katulad ng sinabi ni attorney, hindi lang sa pera ha, na give and take tayo. Oh, yung or isa lang share ang tayo, CR, sino Or mauuna? mutual, di ba? Hindi lang yan, ano. Yung mutual na sinasabi ay yung sa lahat. Sa Nakakatuwa lahat ang may buhay maasawa, ha? Totoo yan, no? Bago tayo magtapos. Very Attorney. timely yan, Lady Ay, no? Lalo ngayon sa panahon ng pandemya, kailangan mag-give and take. Hindi pwedeng magsiksikan sa elevator. Tama, hanggang Kailangan apat lang. pumasok, lumabas muna yung isa bago pumasok. Tama, At oo. medyo risky, so give and take. Ito yung panahon ng give and take eh. Pero tama ba ako, no? Ito yun sa mag-asawa nakakatuwa. Yung sino mauuna sa CR, pag-aawayan ninyo. Sa una, ano yan sweet, di ba? Opo. But ang huli, pag-aawayan ninyo, ako muna kasi mas matanghali ka naman. Oo. Isang Mauna pinag-aawayan pumasok. pa, isa pang pinag-aawayan, sino ang kanan at sino ang kaliwa sa kama. Sa higaan. Oo, di ba? Kami Oo. alam na namin eh. So may usapan sila talaga. Tapos ano pa ba pinag-aawayan? Alam ko na, sino maghuhugas ng pinggan? Kasi Yan, nga ngayon yan. may equal rights na ang lalaki at babae. Sino magluluto? O kaya anong panonoorin? Anong panonoorin? Ayan. Ayan. O, buti ngayon, di na masyado uso yung basketball, di ba? Oo. Kasi pag basketball, si tatay talaga, nakalakihan ko yan, ang tatay ko talaga ang nasusunod. Kasi noong unang panahon, hindi naman yan pwedeng, at saka hindi, konti lang po, mas marami pa rin ang iisa ang TV sa bahay. Yes, tama. 'Di ba? Oo. As ano pa ba? Ito yung guys, uso ngayon ng aircon, 'di ba? Oo. Yung isa ayaw ng aircon, yung isa gusto na naka-aircon. So pagtatalunan, small things Meron po pa 'yan. isa, Oo. Lady I, lights out or Ayun. lights Lights on. Magandang tanong 'yan. Pero tingnan mo Hindi, meron ha. kasi, ang mister ko kasi hindi nakakatulog ng may ilaw. Ilaw. Oh, Kaya ayan. ako naman gusto ko medyo maliwanag. Pero, yun nga pag mahal mo kasi ang isa't isa, mahal nyo yung isa't isa, nagbibigayan eh. Naiintindihan mo yung pangangailangan ng isa. Ayan, may tanong dito bago tayo magtapos, nakahabol siya. Kung bibili po ba ako ng bahay, okay lang ba na hindi married name ang ipapangalan ko sa papeles? Kahit na married na siya. Married siguro married siya, sila. pero bibili siya ng bahay, hindi sa pangalan ng asawa niya. Hindi yung kanyang kasal na pangalan. Pwede ba yun, attorney? Well, theoretically po, pwede. Bibili lang lalo, naman ng bahay, lalo na po kung wala namang ginawang investigation or pag-aaral yung seller, Yung realtor. kung ikaw talaga ay may asawa o wala. Pero, ang bottom line po niyan, kung kayo po ay may asawa, kayo'y kasal, kahit ilagay po ninyo o kahit nakalagay for example sa deed of sale o lalo na sa titulo na kayo'y single, kapag nagkaroon pa rin po ng usapin dyan, ang presumption po niyan, ng presumption po sa batas dyan, kahit single name ang nakalagay dyan, mapapaimbulog pa rin po yan o maisasama pa rin po yan bilang property ninyong mag-asawa. Absolute community property pa rin ho yan. Oo, kasi kasal ka. Dahil kasal kayo. Regardless kung yan po ay nakapangalan sa inyo bilang single o married. Ayun. So in other words yes. po, maaring awasan nyo sa pangalan yan, pero kapag nagkaungkatan, at let's say po, nalaman ng mister nyo yan, pwede po siyang mag-claim dyan ng at least 50%. Ayun. At the end of the day, kasal ka. Oo. Ayan, actually, tamang-tama ito. Ewan ko kung sino nagpadala ng tanong na to. Pero sakto ito, attorney, sa susunod nating topic, next week, ano? Ito po, kung yung may mga concerns dyan,
bakit ba kailangan mong makipag-legally separated? Yes. Or magpa-anal, 'di ba? Or divorce? Hindi, wala pa tayong divorce, 'di ba? Ayaw nga pala. Oo, Ibang ikaw banda. nagka-campaign ka. Okay. Okay, bakit kailangan ba itong papeles na ito, itong clearance from the court, 'di ba? Sabi nga, bago kayo mag-asawa o kung sa tingin ninyo nalalapit kayong alam mo na magpaalam sa mundo, 'di ba? Kailangan ba 'to? Bakit? Yan po ang i-discuss natin next week. Kaya yung may mga tanong, yung may mga kaso na gustong itanong. Pero ito po, lilinawin natin. Ang kaya lang po namin ibigay ay legal opinion. Di ba po? Oo. Kasi pag po legal assistance, hindi na po natin yun kakayanin. Medyo mahaba-habang proseso at saka mabigat-bigat. Pero meron naman po tayong free legal assistance group na pwede nating itap for you. O kaya meron po tayong public attorney's office na willing pong tumulong sa ating lahat na nangangailangan pero walang pambayad ng abogado. Okay, so ayan, alas 7:04 na po ng gabi. Kailangan na po namin magpaalam. Attorney, any last message po for tonight sa atin po mga nakikinig at sa atin po mga viewers? Salamat po muli sa pakikinig at sa mga nanonood po sa ating social media outlets or channels. Salamat po sa pagsubaybay sa amin. Meron pong hanging question na I'm sure magiging mainit at masarap na diskusyon naman po yan next week. So abangan po ninyo yan next Thursday. Ayan. Tess? Yan, siyempre po, no? Sa totoo lang, dito sa ating programa, Lady I, no? Hindi lang yung ating viewers ang ating natuturuan. At Tayo nagkakaroon ng kaalaman. Kundi kami rin po. Kaya po sabay-sabay tayong matuto. Maraming salamat kay Attorney Jojo no, sa kaalaman na ibinibigay niya. Siyempre po, mag-aantabay na naman po tayo. May hanging question tayo. Para po sa inyong mga tanong ay pag-isipan nyo na po ang pwede nyong maitanong para po masagot natin yan for next week. Siyempre po, isa lang iiwanan natin, yan. Ang pag-aasawa ay hindi daw kanin na isusubo na pag napasok ka, iluluwa mo. Tama. Hindi ganon kadali. Ito po, ang tagapaglingkod nyo, Tess Nator po. Magandang gabi. Okay, ayan. Ito naman po si Mel Reyes, ang inyong Lady I. Ito lang, simple lang ako. Ang hirap mag-asawa, pag-isipan nyo mabuti. Dahil kung gaano kahaba ang proseso bago kayo makarating sa simbahan, doble po niyan ang proseso bago kayo makalabas. Ayan, bye-bye. Have a safe evening. Enjoy your dinner po. See you tomorrow po. Dito pa rin po sa Serbisyong Bayan with Tatay Rani. Hanap mo ba ay totoong serbisyo? Oh, yes. Totoong totoo. Yung walang halong kaplastikan. Walang pinipili. Ikaw man ay kapamilya, kapatid, o kapuso. Heto na siya. Kontrobersyal. Pinag-uusapan. Walang inuurungan. Basta't nasa katwiran. Ang bagong tatay ng bayan, si Tatay Rani Lutubiga. Sa Serbisyong Bayan, basta serbisyo, kay Tatay Rani tayo. Tatay Rani, Serbisyong Bayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Dito sa paborito nyong himpilan. DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.